Nagkagirian muli ang tropa ng China at Pilipinas sa isang resupply mission sa Ayungin Shoal nitong June 17. Ang insidente na ibalita sa malalaking pahayagan sa buong mundo kung saan isang sundalong Pinoy ang naputulan ng hilalaki sa banggaan ng sea vessel ng dalawang bansa. Nauna nagbigay ng pahayag sa Executive Secretary Lucas Bersamin at iginiit na misunderstanding lang ang nangyaring pagpapadala ng mga sundalo ng Pilipinas sa lugar. Di pa rin itinuturing ni Bersamin na arm attack ang nangyari sa WPS. Kinontra naman ang pahayag ni Bersamin ni Defense Secretary Gibo Teodoro at sinabing hindi misunderstanding ang insidente. Sa halip, ito ay kalabisan sa parte ng China. Tinawag din ni Teodoro na deliberate act ang agresibong pangharas ng China. Kinestyon naman ni political commentator Elmer Rogalbot ang salungat ng mga pahayag ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. What happened during the last few days after the June 17 incident, nakakahiya talaga sa international community. Nauna nang sinabi ni Secretary Teodoro na paunang statement lamang ang binigay ni E.S. Bersamin sa issue. Ngunit para kay Hugalbot, ang mahinang liderato talaga ni PBBM ang dahilan ng magkaibang pahayag. You have all these high-ranking officials flip-flopping on their statements, looking like headless chickens, running around in circles, while the chief diplomat and the commander-in-chief is acting like an ostrich, burying his head under the sun. Saad din niya na kung sana ay mabilis ang komento ng Pangulo sa issue ay mabibigyan ng gabay ang kanyang mga alter ego kung paano ang tamang diskarte sa insidente. Incidents of this magnitude require the immediate and urgent attention of the President. And in fact, until now, hindi mo pa naririnig mismo ang Presidente, who is the chief architect of our foreign policy. Sa ngayon ay gumagawa na ng hakbang ang Department of Foreign Affairs para idaan sa diplomasya ang pakikitungo sa China sa WPS. Para sa Ayun. Professor Ana Malindogoy, napakaganda po ng binanggit doon ng isang political commentator. It all goes up to the accountability of the President. In every situation, hindi po siya pwedeng magtahitahimikan, bait-baitan at magpakunwaring hindi pa siya nakapag-update. How do you react doon sa ulat na ito na the situation seems to be out of control most of the time dyan sa South China Sea dispute because the President does not exercise deliberate and categorical leadership direction in as far as at least the foreign relations and foreign policies are concerned? Yun ang di ba in-explain ko rin yan kanina at nag-agree naman ako sa ating political commentator na si Jugalbot na tama siya doon eh. Para ang picture na pinipaint mo, hindi lang sa international community, even the public, the Filipino public, para tayong walang leader nga. Kasi parang sandali, ang daming nagsasalita, iba-iba yung sinasabi, and even the little president was contradicted by a subordinate na si Gibo. Kasi little president, Executive Bersamin is considered little president eh. Actually, is in the Philippine context. Pero nakita mo, na-contradict siya. Actually, ang analysis ko nga doon, kasi ako, I don't believe na Bersamin did not have that permission from the President na magsalita at mag-press con. I think mayroon. Kasi hindi ka naman pupunta doon at magsasalita. Pero ang makikita mo si Gibo, actually, kung titignan mo na little President siguro, parang si Gibo is actually contradicting the President. Kasi feeling ko, nag-usap si Bersamin at si PBBM na ito yung sasabihin ko, ganito, ganyan. Tapos bigla namang Gibo was contradicting. So basically, Gibo is contradicting the President. So if you really look at that picture, parang, asan ba ang presidente mo? Bakit parang walang command at walang control ang presidente mo sa mga tao niya? And that is a picture of weak leadership. Weak leadership ang picture na yun. Ang accountability mo as the head of state and head of government, nasaan? Kaya nga sinasabi ko, the president really has to be, if he really wants his administration to have a good image and at the same time maayos niya ang pamamalakad niya, he needs to be strong. Because the perception right now talaga kay PBBM, this is not my perception alone, but ito ang tingin ng mga nakakarami, is parang he has a weak leadership. So ngayon, weak daw ang leadership niya. So ngayon, how would you change that?
you can only change that by trying to control your own people. Kasi supposedly, sila susunod sa'yo, hindi ikaw ang susunod sa kanila. Baliktad ang nangyari. Tama. Diba? Tama ka. Oo, yun yung sinasabi ko. Ang accountability kasi ng lahat ng nangyayari sa bansa, hindi man yan foreign policy, ekonomiya man yan, peace and order man yan. At the end of the day, iisa ang ano niyan, direction dapat in terms of command, in terms of directive. Nanggagaling yan sa presidente. Tama. At saka, ang hindi ko lang maintindihan din sa ibang alter ego ng presidente, dapat, kung may respeto din sila kay PBBM, hindi na, alam mo yon yung respect kasi one thing like, Bersamin already made the statement. So, dapat, magkaroon ka ng a little of parang delikadesa not to contradict that. Kasi, alam naman ng mga tao tulad natin na hindi naman magsasalita si Bersamin kung hindi yan nakapag-usap sa presidente at walang permission from the president. So parang ikaw, respeto na lang na wag mo nang kontrahin or makipag-usap ka internally kung ano ang talaga ang stand ng buong Pilipinas dyan sa issue na yan. Hindi yung tipong out of the blue parang nagsalita ka contradicting the total statement of Bersamin. You're actually contradicting the president. That is a disrespect to your higher ups, di ba? So para ang gulo-gulo. So this is really not okay. Now, ito ang sinasabi ko lagi. Maraming beses na ako na-interview this. Na ito ang tingin na para bang walang malinaw at walang consistency when you talk about stand on issues ang ating pamahalaan and even the president. Hindi lang ito sa usapin ng foreign policy or mga South China Sea issues or related issues. Kahit sa mga malalaking usapin ng Pilipinas na may kinalaman sa peace and order, sa insurgency, sa ekonomiya, even sa mga fiasco na nangyayari, minsan or most of the time, nagbabago-bago talaga ang statement ng ating mga government officials and even the president. So, I really would want, kung pwede lang ako mag-advise kay PBBM, and in a very, in good faith, really in good faith, you really have to own up to your presidency, that you are the president, and there's no other president or presidents with S na trying to be the executive sa kabinete mo. Yun. Dapat, ikaw ang presidente, ikaw ang command, ikaw ang masusunod, hindi yung iba na nasa baba mo. Which brings Yun yung us... he needs really to do that or else the whole magkakamali tayo. Alam mo ka Eric, anong problema diyan? Magkakamali tayo. Tapos when you talk about this South China Sea, even the Taiwan Strait issue na andyan yung EDCA, kapag hindi niya ginawa yun, baka magkamali tayo at mauwi tayo talaga sa gera dahil lang dito sa mga conflicting signals na ginagawa at sinasabi ng kanyang mga kabinete or minsan huli na siya magsalita kung ano ba talaga ang posisyon ng gobyerno. Ayun. Paano na lang nag-move na yung country na yun tapos hindi naman pala yun ang policy mo. 12 days after pa siya nagsalita paano na lang kung nag-offensiba ang China, let us say. Tapos 12 days pala, hindi naman pala arm attack ang ang consideration mo. Di ba? May mga miscalculation din kasi. Kaya kailangan malinaw ang presidente at saka kung may mga critical issue, pag-usapan agad, ito yung position namin, ito yun. Wala nang kukontra dyan, ito yung position ng presidente. Oh, shut up na kayo lahat. Yun, klaro. Ganun siya